from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Okay. Magandang hapon po mga kababayan at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD 1098 kHz sa inyong talatitan at kasama natin ito yung likod, Dr. J at kasama natin si Dr. R. Magandang hapon po, Dr. R. So, nawala ata si Dr. R. Hindi narinig yung boses. So anyway, tuloy-tuloy tayo ngayon, ano? At alam niyo mga kababayan, napakarami ng pag-uusap sa ngayon at maraming issues dito sa atin. Alam niyo yung isang issue ngayon, itong pag-file ng contempt charges dito po sa kay Senate President. Sinabi ni Senate President Vicente Soto on Saturday, 3rd, pangatlo pala ito siya, no? Na itong kaso na indirect contempt case filed against him before the Supreme Court by several lawyers, including Attorney Topacio, was merely a publicity stunt. Emphasizing that he just expressed disagreement with the High Court's decision on the impeachment of Vice President Duterte. And ito po, Topacio and fellow lawyers, Manuelito Lona, Attorney Respecio, Catherine Binag, Virgilio Garcia, asked the Supreme Court on Friday to cite Soto in a direct contempt for his statement following the High Court's decision to affirm its earlier striking down the impeachment complaints against Duterte. So, napanood natin yan, mga kababayan, yung reaction ni Senator Soto. Pero ang reaction niya, kung siya ay hindi lang tumasang-ayon, wala namang sana problema. Kaya lang, yung mga kasama doon sa kanyang reaction, yung kanyang mga comments, yun ang pinagbabasihan ng kaso laban po sa kanya. Yung mga comments niya na nagwa-warning siya sa Supreme Court that it encroaches
Congress exclusive powers under the Constitution. Ano? Yun ang sinasabi. So, alam nyo, yung mga ganyan na nanggagaling po sa isang ating Supreme Court, ano tawag dito, Senate President, hindi maganda pakinggan ho, na para bang ikaw ay hindi mo ginagalang ang desisyon ng Supreme Court, ano? Kasi alam niyo, pag mga okay na, narinig na kita. Magandang hapon, Dr. Magandang hapon, Dr. J, saka sa ating mga tagapakinig. Babalik ako, no? Sabi mo ko sa akin kanina. Magandang hapon po, Dr. R. Napakasakit sa dibdib ng po eh. Alam mo naman, mas matanda ka lang sa akin na isang taon. Narinig ko yung inikwento mo, no? A while ago. No? Ano ba to? Si Senate President ba ito? Si Senate President, kasi alam mo, yung kanyang sinabi doon sa decision ng Supreme Court nung binasura ang motion for reconsideration ng Senado, ng Congress, ano, sa Supreme Court, okay lang sana ang mga abogado kasi pagkaganyan ho, mayroon silang mga opinion, no? Tinatawag diyan parang dissenting opinion at tatawag nila diyan eh. Pero yan hindi naman nila tinitreaten ang Supreme Court na kayo i-impeach namin, na mali ang inyong desisyon. Wala namang ganun eh. Pero kay Senator Soto kasi andun yung para bang ano tawag yan, yung he was threatening the Supreme Court actually. Magbabago tayo ng konstitusyon at kayo ay mga impeachable officials. So ibig sabihin, para bang binabantaan mo ang mga Supreme Court justices. At yun ang basis kung bakit nag-file itong sila Topacio, Atty. Topacio, ng kaso laban sa kay Senate President Soto ng contempt. Ano bang sa pagkaalam mo ang contempt na against the Supreme Court nung mag ikaw ay para bang binabantaan mo ang Supreme Court? Ano bang kaparusahan diyan? Bago tayo mapunta doon, binabasa ko yung mga naalala na balita at iba't iba ang nabanggit ni Senate President Tito Soto, no? Ukol doon sa related ito doon sa desisyon ng Supreme Court na yung impeachment ng Vice Presidente, Sara Duterte. Ang isa doon sa mga tatandaan ko, sabi niya parang merong judicial overreach. Isa yun. Bukod doon, parang merong sinasabi si Senate President na clear encroachment. Ibig sabihin, encroachment is para tayong nag-i-squatter noon, di ba? Encroachment. Ibig sabihin, hindi mo naman yan linya, hindi mo naman yan property, nag-encroach ka, o hindi mo yan lugar, nag-encroach ang Supreme Court sa lugar na yon. Bukod doon, ang pagkakaalala ko pa, parang ang sabi niya parang impossible dream na daw, impeachment. No? Parang nakialam. Oo, parang nakialam. Tapos, meron pa isang nakakaasar, kahit naman ako siguro ang isang Supreme Court Justice, ang maaasar ako na inahimpulot ako sa isang first year law student. Oo. Kahit sino daw first year law student, maiintindihan yun. Ibig sabihin ba, ang pinupunto ba ni Senate President Tito Soto, baka kayo, yung first year law student nga, naiintindihan, kayo hindi. Hindi ko lamang alam kung ganun nga pinupunto ni Senate President Tito Soto, pero kung ako ang Supreme Court Justice, isa sa mga Supreme Court Justice, maaasar din ako. Gayon din, kaya nga siguro talagang nag-file ng kaso itong
ilan na sa piling mga abogado na meron nga maaaring pambabastos o hindi paggalang, no? Ang aking opinion ay hindi paggalang sa Supreme Court, ano? Kaya siguro sila na nag-file ng kaso ng indirect contempt labas dito kay Senate President Tito Soto. No? So ngayon, ang contempt kasi, di ba parang ano yun eh, parang hindi ko gusto o hindi karapat-dapat, yun ang aking opinion. Or parang mockery. Parang sinasabi niya parang pag nag-contempt ka parang minamock yung Supreme Court. No? Yun ang pagkaintindi ko sa contempt. Ikaw ba, Dr. Jay? Ang pagkaintindi ko kasi, pagka hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng Supreme Court, alam ko yung mga abogado, meron silang mga opinion. Pero legal ang kanilang legal ang kanilang mga sinasabi. Na hindi sila nagbabanta na katulad nitong si Senate President Soto na para bang binabantaan niya na pwede kayong i-impeach kayo, mga impeachable officials kayo, no? Pero mga lawyers kasi, may mga lawyers din naman na hindi sumang-ayon sa desisyon ng Supreme Court, pero sila ay medyo circumspect sila doon sa kanilang mga sinasabi kasi alam nila yung sistema eh. Kaya ang hirap kasi pagka ikaw ay nagkomento na katulad nitong si Senate President Soto na hindi niya naunawaan ang kalakaran ng sa legal na pamaraan, kasi parehas natin siya na ordinaryong mamamayan na hindi naman abogado, no? Pero yun ang sinasabi ng mga lawyers eh. Pag meron kang opinion, kailangan legal din na pamaraan at ang argumento mo, meron kang mga basihan ng argumento sa legal na pamamaraan. So hindi contemptos yung ganon. Kasi nagpasasaad ka lang ng iyong sa kaalaman mo bilang lawyer, ang iba ang dating eh. Pag-abogado kasi ang nagsalita eh. Tapos iba naman to kay Senate President. Considering na siya ang Senate President, tapos babantaan mo na kayo mga impeachable officials din. At may mga sinabi pa siya na wala nang mangyayari na impeachment na para bang yung encroachment na binago na ng Supreme Court, nagkaroon na sila ng batas na ipinasa. Yun ang gist ng mga kanilang usapan eh. Hindi lang yun eh, Dr. J. No? Lalo na yung paghahanting-ahalin tulad ng nabanggit ng ating President. Parang inaalin tulad niya sa mga first year law student, mga Supreme Court justices. No? Kung ako parang you tend to demean and destroy the credibility of the Supreme Court as an institution. No? Hindi lang totoo yan. And the fact na lahat ay bumoto, na pare-parehas ang boto eh, di ba? Unanimous nga. No, unanimous. Na okay lang nga sana kung siguro out of the many Supreme Court justices, tatlo doon eh, merong kakaibang tingin tungkol doon sa ruling ng Supreme Court ng nakarang taon. Pero pare-pareha sila, unanimous. Ang isa pang nakakabahala dito, kasi parang kung hihimay-himayin mo ito, katulad ng ginagawa na, para kasing ako, ang opinion ko, parang nag-i-encourage ito ng disbelief sa Supreme Court natin or sa judiciary, no? Which is hindi naman yata tama kasi parang nag-encourage ka na hindi credible ang Supreme Court. Ibig sabihin ito ay isang branch ng ating gobyerno, no? At ang pagkakaalam ko, ang function talaga ng Supreme Court, sila yung supreme na branch ng gobyerno na magpapaliwanag ng patuturan ng mga batas na ginagawa ng lehislatibo at ipinatutupad ng ehekutibo. Tama ba ako, Dr. Jay? Tama, kasi ang dito sa complaint ni
nila Topacio. Nakalagay kasi dito the petitioners believe that Soto's public statements exceeded the legitimate commentary and transgressed into territory of statements that tend to demean and destroy the credibility and undermine the faith of the people in the Supreme Court. Yun ang sinasabi nila. To demean, no? Yung destroy the credibility. Ay ano ngayon? Pagpayagan nila na ganyan na lang ang pag nagdesisyon ng Supreme Court, may mga ganyan na mga comments. Itong katulad ng nanggagaling pa nga sa Senate President. Anong isipin ng tao? Yun nga eh. Walang kredibilidad ngayon ang Supreme Court. Yun nga. Kasi although sila ay co-equal branches ng government, ang mandate na Supreme Court ayon din sa Constitution na kung ano rin naman yung mandato ng legislative at executive natin, based lang naman din sa kung ano yung nakalagay sa Constitution natin. So, ibig sabihin, kung ako, parang General Torre, na ako na ngayon ng GM ng MMDA, I will act as the GM. Pero siyempre, yung enforcer ko will act as the enforcer. Maaaring ako ang naglalatala ng mga bagong ruling ng paraan ng paghuhuli o pagpapile ng kaso laban sa mga naka-aksidente, no, kailan katulad na lamang nung nangyari sa nabasa mo siguro yun, no? Yung nalaglag sa bata, nalaglag man yun. Estudyante yata nalaglag sa sa EDSA. Hindi EDSA ba? Basta nalaglag siya at tumama sa sasakyan. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong function. At ang function ng Supreme Court ay bigyan ng paliwanagan kung ano yung batas na nailathala at kung ang pagpapatupad ba nito ay tama o hindi. Tama. Kasi ang Supreme Court, yun ang final arbiter. So nakita ng Supreme Court na mali ang proseso na ginawa ng Kongreso. At hindi naman pwedeng payagan nila yun. Kundi ang sa kanila lang naman na ginawa ay kanilang inayos. O ito dapat. O hindi naman sila nagkasa ng bagong batas. Kasi sa kanila, mali ang proseso, hindi nyo binigyan ng, hindi nyo sinunod ang konstitusyon, kaya naging unconstitutional kasi hindi dumaan sa due process. O, may protocol kayo, hindi naman nyo dinaan sa inyong rules sa Congress, no? So, nakita ng Supreme Court na may paglabag sa karapatan ng akusado at paglabag sa konstitusyon. So, sa kanila, interpretation yun. Kaya sila nagdesisyon. Pero ang mga sinabi ni Soto, nakatulad ito, nagpababa sa pagtingin ng mga tao, kung maniniwala ang tao, kasi tandaan natin, itong mga Supreme Court Justices, karamihan dyan may PhD Doctor of Laws yan. Nagdaan na naging husgado yan. Nag-practice ng law yan ng matagal ng panahon, ano? At ngayon, hindi naman pa magiging Justice of the Supreme Court yung yan kung mahihina na klaseng abogado yan o walang alam sa law. Ang isa pang na medyo hindi maganda sa sinabi ni Senator Soto ay yung sinabi niya na Soto had expressed that first year law students do better than the justices of the Supreme Court. Do better? Hindi ko alam yan, do better. So, ibig sabihin, mas magaling pa yung mga first year law student na wala pang, hindi pumasa sa bar, hindi pa nag-graduate sa law. So, yun ay nakaka-insulto yan doon sa mga justices kasi sa tagal nilang nag-aral, graduate sila sa law, pumasa sa bar, nagkaroon ng mahabang karanasan sa pagiging husgado. Hindi ka naman magiging Justice of the Supreme Court kung hindi ka dadaan na nagkaroon ka ng naging husgado ka o judge ka o isa kang mahusay na abogado. O. Itong sinabi ni Senator Soto, insulto ito .
kahit saan mo titingnan ang gulo, iniinsulto niya yung kaalaman ng mga justices. Kaya nakaka-contemptos talaga. Pero Dr. J, ang sinasabi ni Senate President Toto, ano daw, yung daw sinabi niya ay protected speech. Naniniwala ka ba doon? Protected speech daw yun. Hindi, may limit naman ang protected speech eh. Yung sinasabi madalas natin na freedom of speech, no? Kung tayo ay ordinaryo na mamamayan, magbigay ng opinion, maaring palalagpasin lang ng mga abogado din kasi sabihin walang alam yan. Wala namang alam sa batas yan eh. Pero sa isang yung Senate President, magagaling ang ganyang mga sinasabi na mas magaling pa yung mga first year law student. Aba, is natural, Senate President ka, maraming sumusunod sa mga sinasabi mo. At andun yung sinabi ng Senate President eh. Pero pag sinabi ni Jake Ortiz, walang maniniwala doon sa kung ako magsasabi. Na magaling pa yung mga first year law student kaysa sa mga justices. Pero pag sinabi ng isang Senate President na kilalang pangatlo na sa hierarchy dito sa Pilipinas, baka maniwala ang ibang tao na mas magaling pa yung first year student kasi sinabi ng Senate President. So yun ang kung bakit nag-file ito sila Topacio, dahil ito sila mga officers of the court, sila mga abogado, at nakikita nila talaga na merong contemptuous statement na sinabi itong si Senate President Soto. Aside from politics, no, kundi andun talaga yung pagiging minaliit niya ang kaalaman ng mga husgado, ng mga justices. Na sabihin mo, magaling pa yung first year law student. Hindi no, Dr. J, no, para lang maintindihan ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga mga tatay at nanay natin dyan. At gayon din sa mga first year law students o yung mga estudyanteng nakikinig sa atin. Kayo po na nasa inyong mga bahay o so, nagbabasa ako, no, nakita ko na ipahiwatig pala ang kapangyarihan o ang sakop ng Supreme Court sa ating konstitusyon nandun sa Article hindi ako nagkakamali, Article 8 ng konstitusyon. So sabi doon, ang mga functions daw ng Supreme Court, number 1 is judicial review. So siya yung magsasabi o magdedetermine kung yung branch ng government ay nag-commit o nag-commit ng frame of abuse ng discretion doon sa pag-interpret ng particular na batas. No? Pangalawa, ang sabi doon ay sila daw yung may final interpretation. No? Ang sabi nga, sila daw yung sentinel ng Constitution. Pag isip ko sentinel, parang parang gwardiya. Gwardiya. Siya yung nagbabantay na kung may paglabag sa Constitution. Yun, no? So, tapos ang pangatlo, meron siyang rule-making power, no? Siya yung may eksklusibong otoridad na mag-create ng rules for courts, no? Regarding sa mga korte. Oo, sa mga protection ng constitutional rights nating mga Pilipino, no? Tapos yung administratibo, na sila yung nag-oversee sa mga korte. Pero mabalik ako doon sa sila yung final interpretation. No? Sila rin yung nagbabantay at nagre-review kung merong paglabag doon sa mga batas na nailat na. So, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling si Senate President Soto. So siguro, alam mo naman kahit minsan tayo by impulse pag merong kahit kung hari na nasosoplak ng ating mga may bahay o ating mga girlfriend, minsan. Pero tayo nasasabi na nabibigla tayo. Hindi na natin yun mapayuurong, hindi mo naman maibabalik sa titig mo. No? Ngayon na nga,
nasambahan na siya ng kaso sa Supreme Court ng indirect contempt. Tingin mo, Dr. J, kung ikaw ang Supreme Court, no? Ayaw naman natin na magsabi o manghuda, no? Pero kung ako, kasi sabi ko na nga sa kung ako Supreme Court Justice, hello, siguro yung business card ko bilang Supreme Court Justice, pagkahaba-haba ng mga suffix, sa Ng dulo. mga tinapos Oo, mo. Pero nasasabihan mo kung katulad, parang mas magaling pa o katulad ko lamang yung mga first year law students. Di ba? Masakit naman yata yun sa dibdib ko bilang Supreme Court Justice. No? Totoo yan, insulto yan. Insultong malaki yan. Pagkatapos, yung sinabi mo na sentinel, talagang maliwanag sa konstitusyon yan eh. Separation of powers, di ba? Ang Supreme Court nagbabantay kung ang mga ginagawang batas at yung mga aksyon ng ating mambabatas at kahit ng Pangulo ng Pilipinas ay sang-ayon sa konstitusyon. Kasi tandaan natin na lahat ng kaso, kunwari nakasuhan yung isang tao, na-convict siya sa lower court, tapos criminal case, tapos dinala sa Court of Appeals, na-convict na naman siya. Final yung sa Supreme Court na magbibigay ngayon ng final, anong tawag yan, confirmation ng conviction. So kung sa pagdating sa Supreme Court, sasabihin ngayon, ay, hindi pwede i-convict ng tao na to kasi merong hindi nasunod yung proseso sa pag-present ng mga ebidensya, kung ano-ano mga may nakita sila na hindi ayos yung trial at conviction, pwede lang i-overturn yung conviction, di ba? Pwede lang pagdating sa Supreme Court, mapawalang sala ang tao. At hindi naman makukulong ang tao, kunwari, kung hindi siya ma-affirm naman ng Supreme Court ang sentensya. Kaya mahalaga ang Supreme Court eh. Hindi yan basta-basta na nasabihin mo na mas magaling pa yung first year student. Kasi sa kanila, pinag-aaralan talaga nila. Bawat kaso na nakahain sa Supreme Court, pinag-aaralan yan ng mga husgado, ng mga justices na yan. Kung tama ba ang conviction o kung may nakita silang mali doon sa... Kasi buhay ng tao nakataya dyan eh. So hindi mo pwedeng sabihin ngayon na mas magaling pa yung first year law students. Ngayon, tinanong ngayon kung ano ang magiging reaksyon ng Supreme Court. Pwede nilang sabihin na magdesisyon na hindi nila i-contempt si Senate President Soto. Sasabihin lang nila kasi sa bugso ng damdamin, maaring ano. Pero on the other hand, to protect their dignity ng Supreme Court, kung ako tatanungin mo, kailangan makontempt nila mapakita nila na hindi basta-basta napulaan mo o babatikusin mo ngayon ang desisyon ng Supreme Court. Kasi kung hindi, paulit-ulit na mangyayari yan. Sabi ko nga kanina, di ba, lahat ng kaso dudulog ang eventual na pupuntahan sa Supreme Court. Ngayon, pagka na-affirm yung conviction, tapos magre-reklamo ngayon yung kriminal, di ba? Hindi tama yung desisyon ng Supreme Court kasi ganito. Ano mangyayari sa atin? Di ba? Magulo na. Chaos ang mangyayari sa atin. Wala nang maniniwala sa Supreme Court. Mali yung desisyon ng Supreme Court, hindi tama. Pag ganun mangyayari, wala na. So, Jimmy, tatanggapin lang akong tawag, no? Total, malapit. Sige. At bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. The Truth Doctors on air, we uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po ay 2:30 ng hapon. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz.
sa inyong mga talapitan. At ngayon po ay araw ng Lunes, 16 ng Pebrero. Happy Valentine's. Mga kababayan, Valentine's. nakalimutan. Dr. Alam mo MJ, ba na Valentine's? Ah, Hanggang ngayon may nagsiselebrate. wala. Kasi, dapat naman kasi Kasi- daw araw-araw ay Valentine's. Kasi ang February 13, ang usually niyan, si girlfriend. Ang 14, si Mrs. Tapos yung 15, isa pang girlfriend. At ang 16, may isa pa. pero diyan ka merong kulang, no, Dr. J, no. Ang 17, ang 16, no. 16 ngayon. Mamaya kailangan hanggang alas 12 ang Valentine's kasi magpapaputok pa sila. Dahil happy Chinese New Year po, no, para ating mga kapatid At kailan ba Chinese New Year? bukas yata ang Chinese New Year. Hindi ko alam kung ngayon ang Eve So, ng Chinese New Year. Ano ba tawag dyan? Kung patsoy ba tawag dyan? Yeah, parang ganun, Dr. J. Mabalik ko, Dr. J, no? Chok, patsoy. Meron kasi akong tinanong na abogado. Imbis na sagutin niya ito sa text, ay tumawag. Yan na nga yung aking kausap. Ang tinatanong ko, Dr. J, sa kanya ay kung sakasakaling ba na mag-rule ang Supreme Court na mayroong direct contempt sa ginawa ni Senate President Soto, kung ano ang maaaring parusa papatong sa kanya. Ang nakalagay dito, sabi niya sa akin sa telepono, ay up to 6 months daw. 6 months? Pwede daw makulong, no? Kung hindi ako nagkakamali, after 6 months daw. Oh, gano'n. Or meron siyang 30,000 na penalty yata, or pwedeng dalawa, no? Para pag lower court daw, no, Dr. J, ang penalty daw ay up to 30 days na imprisonment, at parang 5,000 lang yata ang penalty, parang danyos, no? Pero pwedeng dalawang parusa ang danyos at ang pagkakulong ng tataw sa nag-commit ng indirect contempt sa isang korte, sa mababa man o hanggang sa Supreme Court. Nasabi mo na nga na kung ako, opinion ko kung ako, kailangan itama natin yung mali. Ano? Itama natin yung mali. Hindi ko alam kung magkakaroon na nga lang ng statement na maaaring ang nabigla lang si Senate President Soto, or maaaring patawad nga siya ng penalty, na maaaring hindi naman ikulong dahil nakakahiya naman yun yata kung ako Senate President Soto ay makukulong. Maaaring baka may penalty lang yung maximum yata ng 30,000. So, yun yung sabi sa akin ng mga Maliit lang yung 30,000 sa kanya. ay wala yun. Sisig lang yun. Kung yan naman ay 6 months na, kunwari, sabihin na natin, nasaktan ang Supreme Court. No? At sa deliberation nila, sinabi lang iko-contempt nila kasi ang nangyari kasi wala nang respeto. Yan ang bottom line dyan, wala siyang respeto sa Supreme Court. No? At ang kanyang ginawa pa ngayon, minamaliit pa niya yung pagsampa ng kaso sa kanya. Sabi niya, publicity stunt, ano? Para bang lang na it's an ordinary thing, a nuisance suit, ang sabi niya. Oo, It parang has gusto no lang legal or mag-stop. factual basis. It is merely a publicity stunt, ang sinabi ni Senate President, ano? Ngayon, kung sakali na siya ay mahatulan ng Supreme Court ng 6 months na pagkakulong, whatever, kasi whichever, no, kung 30,000 pesos, ano. But the matter of fact na ikaw ay nahato na contempt ng korte, bahid na sa iyong ano yan, I mean sa pagkatao mo. Kasi na-contempt ka eh.
kung i-dismiss naman out of magnanimity na sinasabi, kung nuwari, ang Supreme Court, sabi natin, sige na lang. Pero kung tayo na ordinaryong mamamayan, linawin natin, I have nothing personal against Vice President Tito Soto. No? I have nothing personal. Pero kailangan talaga ang Supreme Court dahil sinira ang kanilang kredibilidad at hinanintulad sila sa mga first year law student, no? Debasing the integrity of the Supreme Court, no? Ako, kailangan talaga masampulan para wala nang susunod pa na mga political figures, no? For that matter, kasi political figure ito si Senate Presidente, na alipustahin at bantaan o batikusin ang ating mataas na hukuman sa Pilipinas. Kasi kailangan talaga magkaroon ng disiplina. Kung yun ang panawagan na magkaroon tayong mga Pilipino ng disiplina, di umpisahan sa taas. Kasi there is no business for him to criticize, no? Or say something against the Supreme Court. Yun ang aking opinion, Maaring may mga ibang tao, ibang kanilang pananaw. Ginagalang natin yun. Pero kung pagbabasihan natin ang itong sinabi niya laban sa Supreme Court, at hindi naman siguro magre-react itong mga abogado, kasi mga abogado, officers of the court yan nakikita nila na yun ay pagyura sa karangalan, sa dangal ng ating mataas na hukuman. Hindi lang yun, no? Okay, kasunod sa kasakali man na sige, pass na lang. Kaya na lang, let it pass. Ang mangyayari sa aking karanasan ng opinion ko, karaniwan ng pamamayan kung makakabasa nito at makakarinig ng mga balitang ganito, isasabihin na lamang nila, wala pala yata sa Supreme Court. Nahayaan na lang yung gano'n na pagtunda sa isang branch ng ating gobyerno. Ano pang essence ng Supreme Court kung gayon, no? Yun ang aking mapong lamang mag-isip, no? Nakaling din ng ruling o palalabasan ng dahil na kaso lamang din. Ikaw na nga ang nagsasabi na alam mo yung mga ganitong bagay hindi lang naman yung mga nasa taas ng sa Senado o yung Kongreso o executive hindi yun ilan lang naman kayo mas maraming yung mga mamamayang Pilipino na nabubuhay ayon sa Constitution ng Pilipinas o Pinay naniniwala na yung Constitution natin is in play. Kung gayon na lamang na ang desisyon ng isang katulad na lamang kung nangyari, balik na rin natin. Paano kung yung legislative Congress na gagawa ng batas? Tapos nakakarinig sila ng mga interpretation sa mga pinapas ng batas. Tapos yung Supreme Court magpokomento, hindi dapat ganyan. Siyempre, hindi rin yun maganda para sa legislative branch ng gobyerno natin. Ayaw rin naman mangyayari ng Congress o ng Senado. Diba? Katulad ng yung mga pinapasa nila ng mga batas, ayaw rin naman nila na meron nakikisawsaw na hindi naman kayo talaga dapat kasama sa gumagawa ng batas. Huwag kayong makisawsaw. Ngayon, ito naman sa Supreme Court siya nagsasabi kung tama ang batas at tama ba ang pagpapatupad nito, huwag ka rin makisawsaw sa akin. Yun ang trabaho natin at protected yun at under yun sa Constitution ng Pilipinas. Yun ang sinasabi ko, no? So, sana maintindihan natin, ang opinion ko bilang isang regular na mamamayang Pilipino, nakaka-apekto yan sa atin. No? Sa mas maraming tao, hindi lamang sa tatlong branches ng gobyerno natin. Kasi ang Constitution maliwanag yan Ang legislation
sila gagawa ng mag-legislate ng batas. Sila gagawa ng batas. Ang magpapatupad ang executive. No? May batas tayo diyan, papatupad ng executive yan. Ngayon, pag may lumabag sa batas, papasok ngayon yung due process. Anong due process? Magkakaroon ngayon ng paglilitis. Kasi hindi mo naman basta sabihin na, oh, ito, lumabag sa batas, kulong ka. Ang executive, hindi pwede yun eh. Dadaan talaga sa korte. Dahil yun ay protection sa interest ng taong bayan, ano. It is guaranteed by the Constitution. So ngayon, yun ang tinatawag na proseso. Ngayon, pagka nawala ang kredibilidad ng korte, no? Ano mangyayari sa atin? Kung mawala ang kredibilidad, wala nang gusto sumunod sa batas. Ano sa tingin mo? Tama, totoo yan. Kasi imagine mo kung ang nag-business lang, iba ba? Di lalo ito, lalo lahat ng gagawin ng isang executive branch ng gobyerno, lalo na kung ito ay lalo na ito ay gagamitin para alam mo yun, para i-bully yung mga kalaban sa politika. Aba, ibig sabihin, pag sinabi ng executive na ikaw, may ginawa ka laban sa gobyernong ito, hindi kulong ka na kaagad dahil wala na tayong mga korte, wala na tayong Supreme Court, no? Magsasabi na, teka lang, unti-unti lang, pag-usapan natin yan, o bang binastos o nalangyan niya ang gobyernong ito. Yun na nga so parang chaotic yata, no? Kung parang i-strip nila ang Supreme Court ng kapangyarihan ayon sa Constitution. Kung saan naman nakasaad, ano naman talaga ang function ng ating Supreme Court. Tama ka. Kasi may mga, hindi pwedeng walang husgado eh. Sa isang democratic country, yung set up natin, yun ang demokrasi. Kasi ang nagpo-proteksyon sa karapatan ng tao, ito yung Supreme Court, ito yung korte. Kasi hindi nakalagay na sa Constitution natin, no person should be deprived of life, property, at kung ano pa, without due process of law. So ang Supreme Court, ang judiciary kasama sa proseso. That is a democratic na ang taong nagkasala is presumed innocent unless proven guilty. Hindi siya pwedeng sabihin na sa mga anarchy lang yun, sa dictatorship na ang humuli, yung tinatawag nila na sila din yung judge and executioner. Sila ang nanghuli, sila maghuhusga at sila din mag-execute doon sa tao. Ay hindi pwede sa isang democratic system na nakatulad sa atin. Kaya kailangan mapanatili ang integridad ng ating mga husgado. Kasi kung wala, magkakaroon tayo ng anarkiya. Walang susunod sa batas. Sabi, wala naman yan eh. Hindi naman mapaniwalaan yung desisyon ng korte. Kasi wala ng integridad. O yung Senate President ka natin, hindi naniniwala sa Korte Suprema. So yun ay kailangan talaga masampulan itong si Senate President Soto na maaring kung yan ay makukontempt siya at sinabi mo nga 6 months, magkasama sila ni Sator Ocampo at ni Franz Castro. Si Franz Castro sa Women's Correctional, si Sator Ocampo sa Bilibid. Hindi ko alam kung saan kinukulong yung Senate President eh. At ang isa diyan na mabigat na magyari diyan, kung sakali na siya ay
contempt. Hindi makonvict, no, kundi contempt of court o contempt of the Supreme Court. Baka mawala siya sa pwesto. Baka mawala siya as Senate President. Pagbalik niya, iba na nakaupo dun sa upuan ng Senate President. Balikan ko Hindi lang, natin Dr. alam J. kung sino, pero baka iba na yung nakaupo dun. Balikan ko lang, Dr. J. Masabi mo, no? Maraming aring maniwala, no? Tinignan ko, no? Yung dami ng boto ni Senate President Soto sa parang ay nasa almost 15 million. So, parang nakakatakot ito na isipin na almost 15 million ang maaring mag-side kay Senate President Soto dun sa kanyang sinabi related dun sa desisyon ng Supreme Court dun sa impeachment ni Mr. Presidente. Abay, napakalaki nitong 15 million, Dr. J. Ibig sabihin, ganitong karami ang fans ni Senate President Soto. Baka ito yung fans niya na, followers niya na since Bulaga days. Alam mo kung minsan sa pagboto sa senador, para lang mapunaan mo yung 12, kung minsan, after thought na lang, o boto na lang natin to para mapuno ko na lang yung aking 12. It doesn't mean na ang iba dyan, kasi katulad dyan, pag may magaganyang pronouncement, not all of those 15 million nakuha niya ngayon, ay nagbabago din. Kasi tingnan mo na lang, for example na lang, si Presidente Marcos, nung halalan, nung 2022, liamado, ang taas ng kanyang rating, no, sa mga survey. Pero anong nangyari? 3.5 years down the road, sa mga survey ngayon, negative. Hindi ko sinasabi na accurate yung survey o kahit ano, pero alam mo, ito nagsusurvey mga prestigious din naman ng mga survey companies. So, ibig sabihin, in the same manner sa kay Tito Soto, sa kay Senate President Soto, na hindi naman lahat ng 15 billion na bumuto sa kanya ay ngayon sang-ayon pa rin sa kanyang ginagawa. Kasi nagbabago naman ang tao Nagbabago kasi yung expectations nila ay nag-iiba din, hindi na susunod yung expectations nila. Nakatulad si Senator Soto, pagka tiningnan mo, maaring bumuto ng 15 milyon, pero ang kanyang actuation na ginagawa sa Senado sa ngayon, kung ikaw bumuto sa kanya, magpatanong kang yun, tama bang aking binuto? Baka nabudol ako nito. Kasi si Senator Soto sa ngayon, pagka nasa Senado, actually, pag nanonood ako ng Senate plenary, kasi nasa TV, di ba? Yun po sa TV. Session. Natatawa ako Kasi parang ang aksyon niya, parang akala mo nasa set siya ng ano ba tawag yung, hindi Itbulaga, yung dating ano ba yun? School Bukol. Parang nasa set siya ng School Bukol. Akala mo parang, pag nagsalita siya, parang akala mo matatawa ka, nagpapatawa, na parang, ganun ang impression ko. Iwan ko mga kababayan, yun ang aking impression sa kay Senate President Tito Soto, na parang pag nagsalita, akala mo, parang hindi ka maniniwala doon sa sinasabi. Kaya ito siguro, itong kanyang namutawi na mga kataga na galing sa kanyang bunganga na nagbabatikos o pinupulaan niya itong Supreme Court, maaring ganun din ang parang akala niya na sa One Bull University pa siya nag-aaral. So, ako ganun ang aking nakikita na parang nakakatawa. Pero yan pero ito yung ginawa niya hindi nakakatawa. Ito po pagyurak sa kredibilidad ng Supreme Court. Kaya iwan ko kung anong maging desisyon ng Supreme Court. Hindi naman natin alam yung saloobin ng mga mahistrado. Kasi may kanya-kanya namang saloobin yan. They might let it pass o they might
some of them would really give him a lesson na huwag ka na umulit. At kung 6 na buwan, 6 na buwan, di mag-resign na lang siya bilang Senate President. Dahil tiyak na pagbalik niya, may nakaupo na doon sa kanyang pwesto. Dr. J, Sumalmalitan ko lang. So yung 14 million plus, less, a little less than, maaaring mababa na nga yung possibility na sabi ko sa pinabasa. Even yung Ipulaga yata, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nasa 3 million lang ang followers niya, no? Yung online. No? Kung maaari nga na bumaba na yung following no? Pero nabanggit mo kanina, Vice President. Parang ilang channels na rin sa social media ang medyo nagpapaliwanag na maaaring may plano itong si Senate President Soto, no? Na tumakbo bilang Vice Presidente, no? Pero kung makukulong nga siya, no? Kung biglang makontent siya, no? Kahit isang araw na kulong o kahit hindi na lang kulong, kung may penalty man niya, 30,000. Ibig sabihin, na-contempt siya ng Supreme Court. Paano pa siya tatakbo bilang Vice Presidente? Ang tinitignan ko yung boto dati ng ating Vice Presidente noong 2022. Nasa 32 million. Yung 15 million is not even half of 32 million. And pa, na ngayon ay marami bumabatikos kay Senate President Tito Soto, maaring ito ay kalahati na lamang, no? Yung mga maaring bumoto sa kanya na sabihin na natin na hindi tama yung sinasabi mo na, oy, teka lang, kulang pa ako ng isa, ito na lang. Tito Soto, kilala ko to. Si Soto lang. Kung nyari, hindi totoo yun. At almost 15 million na yung boto niya na maaring kalahati na lang ngayon o naniniwala dun sa kanya. Paano pa siya mananalo bilang Vice Presidente? Napakalayo na ng 7 milyon sa 32 milyon na boto. Hindi nga siya nanalo nung nakarang halalan, di ba? 2022. Kasi kilala siya. Walang problema sa popularidad niya. Pero ang problema niya, yung tiwala ng taong bayan. Kasi ang impresyon nga, parang nasa studio siya ng Iskol Bukol. Oh. Ganon eh. Kaya ako ganon ang impresyon ko madalas pag nakita ko si Tito Soto eh. Akala mo nagpapatawa kahit sa Itbulaga, ganon din, di ba? Kaya nga, wala ding mangyayari. Hindi siya magiging presidente o vice president ng Pilipinas sa 2028. Kahit alisin nila, ma-impeach pa nila si Sara Duterte. Kasi ako ganyan ang aking sinasabi. I-impeach man si Sara Duterte, may papalit sa kanya. At yung papalit sa kanya, susuporta ni Sara Duterte, talo pa rin kayo lahat. Kahit magsama-sama kayo. Ito pananaw ito ng isang ordinaryong mamamayan na binabasihan lang natin yung mga surveys, yung mga ang survey naman, maraming survey na ginagawa. Merong street survey, merong online survey, merong formal survey na ginagawa. Lahat llamado si Sara Duterte. Iwanagin ko lang, no, Dr. D, ang sinasabi mo pa kung ngayon mismo, no, itong oras na to, alas 2:53 ng hapon, no, ngayong February 16, 2026. Kung ngayon ang eleksyon, Dr. J, yun ang sinasabi mo, no? Lampaso sila lahat. At magsama-sama pa sila. At makikita mo may mga nagsasabi pa na hihingi sila ng endorsement kay Pangulong BBM, no? Gagawin niya. Pangulong BBM sa ngayon, ang kanyang kalagayan, dahil dito sa mga survey na ito, na negative ang kanyang trust rating, it will be a case of death doon sa mga hihingi ng suporta. Pero siguro, palagay ko sa pera, no? Sa pera, maaari, no? That would make a big difference. Mr. President, suportahan mo kami.
maaring ang administration will do its thing na sila ay susuporta si Pangulong Marcos, ano. Pero kasi ang nangyayari ngayon, bakit bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos? Dahil dito sa nangyaring flood control scam. Despite the fact na siya naman ang nag-expose, no, 'di ba, sa kanyang speech. Pero kasi ganyan talaga ang nangyari dahil ang perception ng taong bayan madalas, at kahit si Gloria nga dati, 'di ba, Gloria Macapagal Arroyo, naging negative din ang kanyang trust rating, no? Kasi ang perception ng taong bayan usually command responsibility yan. Alam ng presidente yan kahit na wala pang katotohanan yung mga at wala namang ebidensya linking him to the flood control scam, ano. Pero ang taong bayan kasi ang perception yan, kasama yan. Kasi si Gloria nga nung araw, ganun din nangyari kay Gloria, di ba? Bumagsak ang kanyang trust rating dahil doon sa Hilo Garcia, di ba? Yung Hilo Garcia na buwan, ano. So, andun ang trust kasi ng taong bayan, ang tiwala, bago yan. Depende sa sitwasyon. Depende sa sirkumstansya. So ngayon, si Gloria, mayroon siyang in-endorso na kandidato, si Gibo Teodoro, ay hindi nanalo. Pinoy Aquino ang nanalo at that time. Dahil ang perception ng taong bayan sa kay Gloria ng panahon na yan, negatibo din. So, maaaring ganun maulit din ngayon na ang i-endorse ni Pangulong Marcos ay maaaring taglid din pagdating ng halalan. Kasi ganyan naman ang politika sa atin sa Pilipinas. Ngayon, si Sara Duterte, dahil pilit ngayon nila na i-impeach, kinakasuhan, ang taong reaksyon ng taong bayan ay underdog itong si Sara Duterte. Dito ako kay Sara Duterte. Maraming tao na hindi naniniwala doon sa mga akusasyon sa kay Sara Duterte. Dahil ang sa kanila lang dyan, na yan ay paninira lang dahil natatakot sila kay Sara Duterte na pagdating ng 2028 ay mahirap na kalaban. Oh. So ngayon, alam mo, itong nangyayari katulad ni Tito Soto, walang masama na mag-ambisyon. Mangarap. Libre naman mangarap eh. Wala namang bayad. Pag ikaw ba'y nanaginip, may bayad. Di ba wala? Walang bayad eh. So ganun din ang sitwasyon natin sa ngayon na masyadong bulatil ang politika natin, masyado pang malayo ang halalan, pero nagpo-posisyon na lahat. May positioning na ginagawa. At ang nakikita natin na lahat sila natatakot kay Sara Duterte. Okay. Ang ating mga tagapakinig, liwanagin lang po namin. Wala po kaming anything personal against the Senate President. Ito po yung obserbasyon din namin. Kaya obserbasyon yan. Ito ay produkto rin po ng aming pag-cross-reference sa mga particular na batas at pagbasa rin po ng reklamo na ibinay ng grupo ni Topacio laban sa kanya. No? Ang tanong na gusto kong iwan ay Dr. J.K. Sa tingin nyo, ating mga tagapakinig, no, mga taga-Trudox, dapat bang makontempt si Senate President Tito Soto o hindi? Kayo ang makakasagot dyan, no? Kasi kung ako naman, ang sa akin na opinion, kailangan aksyonan ng Supreme Court. Kailangan madisiplina para hindi naman masira ang kredibilidad ng ating Korte Suprema. At wala na tayong oras, Dr. J, magpapaalam na tayo. Oo, maraming salamat po mga ka-Trudox. Magkita-kita po tayo muli sa Facebook, pati po dito sa ating paboritong stasyon, CBS DWAD 1098 kHz. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa Miyerkules. Okay, so Wednesday po, magkita-kita tayo. Ito yung lingkod, Jake Ortiz, sa programang The Truth Doctors Online, on air. Dito lang po sa CBS DWAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya alam maging mulat. The Truth Doctors on air. We uncover the truth behind the news.